Papalapit na ang halalan 2025 kung saan 12 bagong senador ang ating ihahalan. Sa loob ng 20 minuto ay ating makakasama, makakausap at makikilala ang mga kandidato. Samahan niyo po kami dito sa Harapan 2025. Makakasama natin ngayon ang dating senador at Presidential Assistant for Food Security at kumandidato bilang Vice Presidente noong 2022, Francisco Pangilinan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming pong imbitasyon. Ay, salamat sa imbitasyon. Magandang araw sa inyo at sa mga nakikinig sa ating at nanonood. Magandang araw. Magsisimula na po ang Harapan 2025. Ayan, 3 taon na po ang lumipas, Senador, mula nang kayo ay hindi pinalad bilang maging isang Vice Presidente noong 2022. At I'm sure na pag-isipan nyo na kung ano yung mga naging dahilan kung bakit ganun ang mga nangyari. At gusto kong itanong sa inyo, ano yung mga factors kung bakit kayo ay hindi pinalad at ano yung mga nakaapekto sa inyong kampanya at hindi pagkapanalo? Si Vice President Lenny nagdesisyon 6 months before. No? So yun, gahol sa oras at panahon. Pangalawa, hindi ko talaga binalak na tumakbong Vice President. Ang plano ko talaga re-election lang sa Senate. Dahil ako'y number 8 na survey. But isinantabi ko yung sarili kong mga plano dahil naniniwala ko na si Vice President Lenny was the most qualified. And I still believe that up to today. So, anong mga lessons learned? Number 1, kinakailangan magpasya ng maaga. Number 2, kinakailangan hindi nahuhuli sa paghahanda. At ang mensahe sa atin ng mga botante, simple lang naman ang hinihingi ng ating mga kababayan. Hindi ko kinukonsiderang talo in a sense. Sabi ko nga, it is a victorious defeat. Kasi grabe lumabas yung tao. Grabe yung pagtataya, yung volunteerismo, sila mismo ang nagbibigay ng kanilang suporta. Never ako nagkakaroon pa ng ng mga billboard nun, pero yung mga volunteer, sila ang nagbayad ng billboard. Hindi lang billboard, mural pa. So I consider it, sabi nga nila sa pagsasaka rather, punla yon. We were planting the seeds. And we were planting seeds noong 2022 at darating ang panahon na magiging maganda ang ani. Ano ho yung mga humaharang at nagpapahirap sa pagkapanalo niyo? Wala tayo sa administrasyon, so doon pa lang, di ba? At wala rin tayo sa sinasabi nilang traditional opposition. Kumbaga para kaming alternative independent. Dalawa lang kami ni Bam ang magkatandem. So unique siya in that sense. Pero merong positive din doon. Dahil yung bangayan ngayon na nangyayari, na nag-aaway yung dalawang elepante, ika nga, at ang taong bayan, parang ano ba nangyayari rito? And we are looking at, sabi ko nga, ang tao, parang labasan ng kanilang mga akusasyon, kontra-akusasyon, corruption, etc. So we are hoping na mapoprovide namin yung alternatibo na ang pag-uusapan yung issue ng presyo ng bilihin, presyo ng bigas, edukasyon, trabaho. Dahil yun naman ang pinakamalapit sa puso ng ating mga kababayan. Hindi itong bangayan na nangyayari na nakakalung. Sabi nyo kanina, nagulat kayo sa suportang nakuha nyo noong kayo ay nangangampanya, noong kayo ay tumatakbo bilang Vice Presidente. Inaasahan niyo pa ba na makuha yung suportang yan para sa kampanyang ito? Kahit na nakikita nyo na mahihirapan kayo na lumaban sa administrasyon. Sabi nga, manlimos ng boto. Ganun ang kasabihan ng mga matatanda na sa politika. Ligawan ulit, puntahan ulit yung ating mga kababayan. Hilingin ulit sa kanila ang suporta. Dahil in the final analysis, ang pinakamakapangyarihan sa lahat sa araw ng halalan, hindi ang mga politiko, ang mga botante. 65 million ang magiging numero ng mga botante. Pag sinabi ng 65 million, ayaw na namin ng kurakot, ayaw na namin ng pro-China, ayaw na namin itong pogos, kamadang sindikato, sila ang masusunod. So kailangan natin pa rin kumbinsihin. Yung mga kumilos noon
Ay, sabi ko nga ibuhayin na ninyo ang mga group chat dahil hindi pa tayo tapos. Babaguhin kayo sa paraan ng inyong pangangampanya, sa paraan ng inyong pagkikipag-usap sa mga tao, at para mas lalo nyo pang maabot yung pati yung mga hindi bumuto sa inyo sa panahong yun. Mga supporters, huwag nating aawayin yung iba ang pananaw o kontra sa atin. Kumbinsihin natin, ligawan natin, ipaalam natin sa kanila, o ipaabot. Kami halimbawa, we have been victims, demonized by trolling and bashing. Laking gastos ng mga katunggali natin para siraan tayo. Ang daming kasinungalingan na ikinakalat pa rin. So ang hiling natin sa supporters natin, wag natin awayin yung mga hindi sumasang-ayon sa atin. Ipakita natin yung ating track record, kumbinsihin sila na meron tayong nagawa, meron tayong resibo, hindi totoo yung kasinungalingan. And naniniwala ako, pag ang taong bayan nakita ang katotohanan, magpapasya siya ng tama. Marami ang nagsasabi nga sa akin, ganun ba? Ay, dapat pala, Senator, kayo ang kasi akala namin ganito, ganyan, hindi pala totoo yun. Hindi totoo yun. So, ang ating panawagan sa ating mga kababayan, kinakailangan suporta. Kung naniniwala kayo, tulungan tayo. We have to get our voters out there. Pumunta ulit sa mga bahay-bahay, magkatok sa ating mga kapitbahay at kumbinsihin sila ano ba ang nararapat na, sino ba ang mga nararapat na upo. Lalo na ngayon, ang tindi nung nakita nating mga hearing sa Senate at sa House of Representatives ng kurakot, ng pang-aabuso sa pwesto, yung pagbubulsa ng daang milyong pondo. Dapat ang butante ngayon tignan natin sino ba dyan ang maaasahan, mapagkakatiwalaan, sino ba ang may maayos na track record, at yun ang dapat suportahan. Sa iyong pagtakbo, agrikultura pa rin ang iyong plataforma. Ano yung reformang gusto nyong mangyari na hindi lamang sasagot, of course, sa food security, problema ng food security dito sa bansa, pero yung makatatahi na rin ng remedyo para sa top concerns ng mga tao tulad ng inflation, kahirapan at trabaho. Kaya ba? Kaya ba? Nung panahong 10 years ago, 8 years ago, yung 1,000 piso, marami pa nabibili. Ngayon, sabi nila, halos wala na. Bakit? Kasi maganda ang palakad ng ekonomiya na manage ang inflation. During my watch as Food Security Secretary, tiniyak natin ang tamang management ng supply ng bigas. Bumagsak ng hanggang 3 piso kada 1 kilo in a period of 1 year. Pinakamababang inflation sa 20 years noong September 2015. Simply because nilabanan natin itong mga nagsasamantala, tiniyak natin na ang sapat na supply ng bigas ay nasa merkado, umaabot sa ating mga kababayan, at napababa ang presyo ng bigas. So it can be done. Kung, sabi ko nga, na kumbinsi ang ating executive department na ipasara ang pogo dahil sa nakita at na-expose na pang-aabuso sa sistema ng pogo sa mga hearing sa Senado. Kaya din kumbinsihin ang executive department na talagang habulin at ayusin yung problema ng mataas na presyo ng pagkain. Pagka na-expose itong mga pang-aabuso, itong hindi tamang mga patakaran, yung mga smuggling, importation, it can be done. We've done it before. Nilabanan natin ng smuggler, nilabanan natin yung mga hoarder, sinampahan natin ng kaso, sinuspindi natin ang maraming opisyal ng pamahalaan na nakikispagsabuatan. Hindi lahat, pero meron. And because of that, after 1 year, the lowest inflation in 20 years, September of 2015, and we were able to bring down rice prices by as much as 3 pesos per kilo sa ilang mga lugar sa ating bansa. It can be done. Paano naman po doon sa mga magsasaka, lalo na doon sa mga napiktuhan ng imported na produkto? Bantayan yung pagpasok ng mga imported na produkto. Hindi dapat pumapasok dito yung mga nakakaapekto ng direkta sa ating mga magsasaka. Bakit sa panahon halimbawa ng anihan, doon mag-i-import ng bigas para labanan itong mga tiyakin na mas mapababa pa yung talagang
it can be done. We have to support also ang ating mga magsasaka. Kaya noong 2019, naipasa yung Sagip Saka Act. Tayo po ang principal author at sponsor. Ipinaglaban natin yan. Pwede nang bumili ang gobyerno direkta sa ating magsasaka at mangingisda. Wala nang public bidding para sa produktong agrikultura tulad ng bigas, karning baboy, karning baka, para sa relief operations, para sa feeding program, para sa mga provincial city jails, provincial city hospitals. Pinakamalaking bumibili ng pagkain sa isang taon ay ang gobyerno. Mga 200 plus billion ang binibili. Dapat ang malaking porsyento nyo direktang bilhin sa magsasaka sa tamang presyo para tumaas ang kita ng magsasaka. At nangyari na ito. Full implementation ng batas na ito ang kailangan gawin para masolusyonan itong problema ng supply ng pagkain. Pagka direktang binibili na sa magsasaka, gaganda ang ating ani. Magtatanim pa sila ulit dahil alam nila tama ang presyo, hindi binabarat eh. Magtatanim ng mas marami, dadami ang supply, babagsak ang presyo ng pagkain ng bigas. Lahat tayo makikinabang. Nasabi nyo rin na handa kayong makipagtulungan sa Marcos administration para maibsan ang pagkagutom at masagot ang mga top concerns ng mga tao kahit na mayroon kayong pagkakaiba sa politika. How would that work? Walang kulay ang kahirapan. Simple lang ang hinihingi ng ating mga kababayan. Magkaroon ng abot kamay na pagkain, magkaroon ng murang bigas, magkaroon ng murang presyo ng karning baboy, karning manok. So isasantabi natin lahat yan para lang magkaroon ng solusyon. And gaya ng nabanggit ko kanina, hindi naman mababa ng pogo kung hindi binan ng Pangulo. At hindi rin naman siya makukumbinsing maban yung pogo kung wala yung investigasyon ni Senator Risa. So kailangan pa natin ng mga Senator Risa sa Senado na bubusisiin itong mga problema para makumbinsi ang Executive Department na ito ang tamang paraan para mapababa ang presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. At yan ang Harapan 2025 kasama si dating Senador Francis Kiko Pangilinan. Maraming salamat.